Morning. Hello guys! Ito nga pala yung day 2 namin dito sa Hong Kong. Ang sarap ng naging tulog namin kagabi, harok, pati puwit. Yung ganamang nagsama na yung puyat tapos pagod kahapon dun sa mga pinuntahan namin. Siya, ay di palis na kami ng hotel. Medyo mahaba-habang lakadan to. Kwentuhan pala. Mula sa hotel, sumakay naman kami ng minibus kasi pupunta ulit kami dun sa MTR station. At nung nandito na kami sa MTR station, sumakay naman kami papuntang Tung Chung. Dito nga pala sa Hong Kong, kailangan mo ng octopus card. Kailangan tigiti sa kayo tapos dapat may load yon. Dahil yun palagi ang binabayad sa bawat sasakyan mo. Pero hindi pa kami nakakalayo. Inantok na agad si Aki, parang kulang pa sa tulog. Tapos dito nga pala kami nagpunta sa sakayan papuntang Hong Kong Port. Diyan kami sumakay ng bus. Tapos dun kami sumakay sa taas kasi yung bus double decker. Gusto daw ma-experience ni Liz at Aki. Hindi din naman kalayuan yung Hong Kong Port. Bali kaya nga pala kami nagpunta dyan kasi ngayong araw na to ay pupunta kami dun sa Macau. Kasi meron din daw dong mga magagandang pasyalan kaya pinuntahan namin ngayong second day. Yun din sa jam plano namin. Tapos nakita to ni Aki itong pulis na parang robot. Hindi ko alam kung para saan yun pero nakalagay for health. Tuwang-tuwa siya nung nakita niya yun. Bali ang sinakyan nga pala uli namin ay bus, yung double decker uli. Dito ulit kami sumakay sa taas. Ito nga palang papuntang Macau ay isang mahabang tulay tapos sa bandang gitna dadaan ka sa ilalim ng dagat. Andun yung kadugtong ng tulay. Medyo na-amaze kami doon sa experience na yon. Parang feel ko 40 minutes yung naging biyahe namin nung makarating kami dito tapos yun dadaan uli dito sa immigration. At buti na lang nakita namin itong si Sir JR. Shoutout sa iyo sir. Hanggang sa kinausap niya kami kung gusto daw naming mag tour guide. Nung una humindi kami sa kanya kasi nga balak namin mag Google Map lang kami or kaya magtanong kay ChatGPT. Pero hindi din man ganun talaga kadali yun. Kaya naisipan namin na sige na nga, bumayag na kami na i-tour niya kami, babayadan namin siya. Less hassle na din para sa amin tapos mas marami kaming mapupuntahan na hindi ganung kalaki ng makakain na oras sa amin. Dahil nga kasama namin si Elise at Aki tapos kasama ko pa yung mami ko na senior. Dito nga pala sa kinainan namin sa Macau, ganito pala ang CR dito, kakaiba. Dahil nga lunchtime na din nung kami nakarating dito kaya kumain muna kami bago kami mag-uli para tamang-tama din kasi busog na busog tapos lalakad. Ika nga ay hughog ang kinain. Dito niya kami tinuro sa kinainan namin kasi medyo mura dito para makatipid din kami kahit papaano. After namin kumain, di game na nga sa mga pupuntahan namin. Tapos lahat pala ng madadaanan namin, may mga nagtitinda na puro pre-taste. Paano ga makakatikim ng pre-taste? Busog na busog pa nga. Kaya lumampas na lang din kami. At tuloy-tuloy lang ang lakad para dun sa iba naming mga pupuntahan. At yun nga, kahit hindi pa masyadong malayo yung aming nalalakad, nagtanong na agad si Aki at Elise, Daddy, I want something. Medyo mainit na nga din maglakad pero hindi naman sobrang init. Tapos nakita namin itong magtitinda ng ice cream. Kaya bumili kami nito kasi sabi sa akin ni Liz, Daddy, nakikita ko yan sa TikTok. Tuwang-tuwa siya nung matry niya. Ito namang si Aki, kagulat nung magtitinda ng ice cream Ang bilis daw ng kamay ni Aki kasi yung pinapaikot niya, nakuha niya agad yung cone. At ayun, natuwa din naman si Aki. Ang problema lang ay hindi naubos ang ice cream at ang sabi sa akin, hindi daw taste like ice cream. Ay di balik na ulit kami sa lakad-lakad para dun sa iba naming pupuntahan. Kadami nga din pala din yung magandang puntahan din sa Macau kaso lang talagang lalakad ka ng lalakad. Pero sulit din naman kasi pag nakita mo yung magandang lugar, nakaka-relax din naman nga talaga. Sumakay nga pala ulit kami ng bus para sa iba naming pupuntahan tapos si Aki tamang food trip sa bus at nagutom daw ulit siya. Ay di aringat na din na kami sa aming pupuntahan. Ay kaganda nga din naman din hindi ko na nga lang tanda kung anong lugar na are. Basta napakaganda ng lugar na are. Tapos lakad-lakad lang ulit kami hanggang sa nakarating kami dito sa mall. Pumasok kami dyan sa loob. Sobrang ganda nga pala ng loob nito. At nung pagpasok namin habang naglalakad-lakad kami, may nakita si Aki. Agad na may nakatakbo papunta doon. Sabi pa niya, Wow! Daddy, look! It's a race car. It's so expensive car daw because a lot of gold daw. At habang naglalakad ulit kami, may nakita silang malaking dragon, manghang-mangha na naman. Ari nga pala ay may pole sa likod na pwede ka maghulog ng mga coins. Tapos habang naglalakad-lakad ulit kami, nakarating kami dito sa mamahaling brand. Dito daw namimili, malimit yung mga artista. Sabi ko kay Sir JR, kaya pala dito mo ako dinala sir, dahil artistahin kami. Paglabas naman namin, may nakita si Aki at Ilis na rin Maya-maya nakapasok din si Aki tapos nakasulat pala do not enter. Tapos tayo dyan. Di lakad-lakad na naman tayo para dun sa pupuntahan nating ibang lugar. Parang hindi mauubusan ng lalakadin dito pero bawat lalakadan mo naman, napakaganda ng lugar na pupuntahan mo. Tapos nagpasok din kami dito sa lugar na to. Para siyang simbahan pero hindi naman siya simbahan.
Pero ang ganda ng loob niya, parang kaparehas talaga sa simbahan. O diga, nung makita nyo, parang simbahan ano. Nagpicture-picture kami dyan kasi ang ganda nga ng lugar at saka sobrang liwanag dyan. Tapos lakad-lakad lang ulit hanggang sa makarating kami dito. Sobrang na-amaze din kami sa lugar na ito. As in, sobrang ganda niya sa loob. Akala ko nga nung pagtingala ko, totoo yung langit, hindi pala. Para nga pala itong kapareho nung nasa BGC, kung alam nyo yon, yung Binis. Sobrang relax maglakad-lakad dito. Tapos nagpicture-picture na din kami kasi ang ganda nga talaga ng place. Tuwang-tuwa dito si Ilis at Aki, wala nang ginawa kundi tumakbo ng tumakbo. After namin dyan, lakad-lakad lang ulit. Hanggang sa makarating naman kami dito sa lugar na ito. Pumasok kami dito sa loob na ito. Tapos nagpicture-picture lang ulit kami dito. Si Elise tuwang-tuwang magpa-picture dito kasi akala mo nga naman nagsasalin siya ng coffee dun sa tasa. Tapos habang naglalakad-lakad lang ulit kami, nakita ni Aki itong train. Takbon-takbo na naman siya para pumasok sa loob at take a picture daw. Kakoy, hindi ka pa nananawang sumakay ng train, eh lagi na nga tayong sakay ng train. Tapos nakita naman nila itong fake na telephone. Pumasok pa sa loob para magpa-picture na naman. Kunwari daw may tatawagan sila. Ay di lakad-lakad na naman kami. At nakita namin itong magandang kalesa sa loob ng mall. Talagang mapapatigil ka din naman nga din para magpa-picture. Tapos after namin din lakad-lakad lang ulit para doon naman sa pupuntahan namin. Last na namin na lugar aring pupuntahan na are. Tuwang-tuwa si Ilis at Aki dito kasi kita nyo yan, yung kulay green na yan. Hindi ko alam kung anong halaman yan. Takbo sila ng takbo dyan sa loob na yan. Tamang tambay din kami dito ng ilang minuto. Pahinga na din. Tapos nagpicture-picture na din kami dito sa tower na to. Tapos after nun, lalakad ulit para papunta naman sa sakayan. Hindi din naman kalayuan yung lalakadin papunta sa sakayan ng bus. Pagdating naman namin dito sa sakayan ng bus, medyo may pila pero hindi naman ganun kahaba. At hindi rin naman katagalan, nakasakay din agad kami ng bus. After namin makasakay ng bus, bigla namang nalobat na si Aki, nakakatulog na siya. Napagod ata sa sobrang paglalakad-lakad namin. Pero nung magising siya, full charge na naman. Bale, andito na nga pala ulit kami sa Hong Kong Port. Tapos sumakay ulit kami ng bus papuntang Tung Chung. Dahil hindi pa dyan matatapos ang araw namin kasi humirit pa si Jujan at ang mame papunta dun sa lugar ng Mongkok. Eh di mahaba-habang lakada na naman ito. Eh kaya pa daw nila. Ay siya, sige. From Tung Chung, sumakay kami ng train papuntang Liking. Tapos lumipat kami ng lane, sumakay ulit kami ng train at papunta naman dun sa Mongkok. Ay di yun nga, nung makababa ng train, ay di lakad-lakad lang ulit. Tanong-tanong lang din kami sa mga ibang tao dyan kung saan yung ladies market. Hanggang sa nakarating nga din naman kami. Dini daw kasi maraming mabibiling mga pasalubong. Ay kadami mo nga namang mabibili dini. Kung sa atin na rin ay parang mga tiyanggi-tiyanggi. Ay may nabili nga din naman konting pampasalubong. At maya-maya ako'y nag-aya na sa mga are. Sabi ko, tara na at gabi na at gutom na din. Nag-decide kami na dito na lang kumain sa baba ng hotel para mas mabilis. At talagang pagod na kalalakad. Ay siya, paano? Dito na matatapos ang kwento ng date namin. Salamat muli sa pakikinig. Hanggang sa muli. Bye bye bye!